Anak na pinagpala, Sagrada Pamilyang mahal, Berhing Maria ng awa, kay San Jose na dakila, anak nila'y kinalinga. Tayo ay nagalay, yaring buhay nating taglay. Compradella de San Jose, buhay ating iaalay, hanggang tayo'y magtagumpay. Sa sinaunang archives and history dito sa Quezon Province, may mga mayayaman. Hindi sa gilid, hindi sa dingding, kundi sa mga sinaunang libro at dokumento. Ano ang nilalaman ng sinaunang kontrata na nakasulat sa Biblia? Kamusta naman ang buhay ni Hermano Pule noong siya ay nabubuhay pa? Ano ang nilalaman ng ilan sa mga librong taong gulang na ang tanda? Kung makapagsasalita lamang ang mga bagay na ito, anong kwento ang hatid nila mula sa ating nakaraan? Sa kalagitnaan ng pananakop at paglaganap ng Kristyanismo noong mga panahon ng Espanyol, ay may isang Indio na nangarap na maging isang ganap na pari. Ngunit hindi siya pinayagan ng mga Kastila na kanyang pinagsisilbihan noong panahon na iyon. Sino nga ba siya? Makikilala niyo pa kaya si Apolinario de la Cruz o mas kilala sa tawag na Hermano Pule? Si Apolinario de la Cruz o mas kilala sa tawag na Hermano Pule ay ipinanganak noong July 22, 1815 sa Barrio Pandak sa bayan ng Lukban sa lalawigan ng Tayabas o mas kilala sa tawag na Quezon Province sa panahon ngayon. Noong mga panahong ang Pilipinas ay nasa kolonya pa ng Imperyong Espanya. At si Hermano Pule ay marunong bumasa at sumulat, ngunit sinabing wala siyang formal na edukasyon. Ngunit sa kabila nito, malamang nakatanggap siya ng mga pangunahing relihiyosong pagtuturo at nag-aral sa lokal na pampublikong paaralan sa Lukban. At sa edad na 15 anyos, noong 1829, nagpasya siyang maging pari at sinubukang sumali sa Ordeng Dominikano sa Maynila. At noong mga panahong iyon, hindi siya natanggap o hindi pinayagan ng mga Kastilang kanyang pinaglilingkuran na mag-enroll bilang isang pari. At pagkatapos nun, nagpasya siyang maging isang donado o kapatid na laiko sa Ospital ng San Juan de Dios kung saan siya ay tinanggap sa Contrada de San Juan de Dios. Ito ay isang kapatiran kung saan ay pinapayagan ng ating mga kapwa katutubo o Indio na makianib. Sa panahong ito, pinaghusay ni Hermano Pule ang kanyang kakayahan sa pagsasalita sa publiko at nag-aral ng Biblia kasama ng iba pang mga relihiyosong kasulatan. Kaya naman, noong 1832, itinatag ni Hermano Pule ang Confradia de San Jose, kung saan ilang paring Indio pa lamang ang maaaring sumali. Karamihan sa kanyang mga alagad ay mga magsasaka at naging alternatibo sa relihiyong Espanyol na kadalasang sumasalungat sa kanila. Mula sa kanyang punong tanggapan sa bundok Banahaw, nagkaroon sila ng malaking bilang ng mga alagad sa Tayabas, Laguna, at Batangas. At pinaglakas at pinagbuti ni Hermano Pule ang kanyang kongregasyon. Ang mga Espanyol sa kabila ng kanilang mga aplikasyon ay kinilala ng pamahalaan at ng simbahan bilang kanilang mga alagad. Humingi rin sila ng tulong sa isang Kastila na ipinanganak sa Pilipinas na nagngangalang Domingo Rojas. Sa aking pananaliksik tungkol sa dokumentaryong ito, nalaman ko mula sa isang historiador dito sa Atimonan, Quezon na tunay nga pala na itinulungan ni Domingo Rojas si Hermano Pule.
ani Sir Christian Cervantes from Atimon National Comprehensive High School. Bagamat si Domingo Rojas ay hindi purong Pilipino, di ba? Kumbaga, siya ay Espanyol. Pero sa tingin ko, batay doon sa mga primaryang batis na nababasa ko at yung research mo din, nabanggit mo, ay nakita niya yung yung ipinaglalaban ni Hermano Puli. Kumbaga, yung kanyang prinsipyo. Yun kasi yung pinaglaban din ni Hermano Puli eh. Yung prinsipyo niya bilang isang Pilipino, batay doon sa mga nasa liksik ko at yung nabanggit mo din, yung kanyang prinsipyo ang nakita doon ni Domingo Rojas na napakahalaga na doon sa prinsipyong yun na ipinaglalaban niya. Siguro yun yung naging malaking factor kung bakit tinulungan siya, kumbaga, si Hermano Puli. Sige. Matapos magkaroon ng halos 4,000 kasapi ng Cofradía de San Jose ay nagkaroon ng digmaan sa pagitan ng mga Filipino at ng mga Kastila. At noong 1841, nadakip si Hermano Puli 10 ng kanyang mga kasamahan at siya ay pinahirapan. Pagkatapos niyang barilin ay pinirapiraso ang kanyang katawan at ikinalat ito sa kalye malapit sa simbahan. At ang pinakang masalimuot na nangyari ay pinugot ang kanyang ulo at inilagay sa tabi ng kumbento. At 10 nito ay may nakasulat sa kanyang karatula na ako si Hermano Puli, isang erehe, huwag tutularan. Ngunit hindi lang doon natapos ang pakikibaka ni Hermano Puli. Ang kanyang mga kasamahan na nakaligtas sa digmaan ay nagpatuloy sa paglaban at naging makabuluhan ang buhay ni Hermano Puli. At hanggang ngayon, patuloy na pinag-aaralan ang buhay ni Hermano Puli sa bawat pahina ng kasaysayan dito sa ating bansa. Hindi lang sa ating bansa, pagkus sa iba na gusto ring mag-aral tungkol sa kasaysayan at sa history. Nakulong si Domingo Rojas sa Fort Santiago dahil sa kanyang pagtuligsa at pagtulong kay Hermano Puli. Subalit hindi kalaunan, ang kanyang anak na si Margarita Rojas ay nakakuha ng kapatawaran mula sa Reyna ng Espanya. Noong 1843, pagbalik niya dito sa Pilipinas, ay nakita na lamang ang kanyang ama na wala ng buhay sa loob ng bilangguan. Habang tinatapos ko ang dokumentaryong ito, maraming tanong ang nasa isip ko. Maraming mga kuro-kuro ang mga tumatakbo at iilan sa mga tanong na yon ay mga nasagot ni Sir Christian Cervantes. At isa na rin dito ang tanong na nagtagumpay kaya si Hermano Puli sa kanyang pakikipaglaban tungkol sa karapatan nating mga Pilipino? Yes, of course. Kasi yung naalala ko yung aking talk no last year dito sa bayan ng Atimonan. Nung niko-commemorate natin siya noong November 4, ay malaking tagumpay talaga yung kanyang ginawa kasi doon sa aking pag-aaral doon sa buhay niya ay siya yung naging inspirasyon ng 3 pari, ang Gumburza, si Padre Gomez, Burgos at Zamora. Kasi before magkaroon ng Gumburza, merong isang Hermano Puli. And si Hermano Puli, kumbaga para kung ating sa terminolohiya sa kasalukuyan, siya yung naging influencer. Siya ay paring influencer na kumbaga yung influensya niya sa komunidad is napakalaki kasi hindi lang buong lalawigan ng Quezon talaga or Tayabas dati ang tawag sa atin ang kanyang na-influensyan pati yung mga karating na probinsya. Kumbaga nakilala siya and dahil doon sa kanyang ginawang yon ay maraming Pilipino ang na-encourage na kumbaga ipaglaban yung pagiging Pilipino nila. Bagamat nung panahong yun ay yung mga Espanyol nga ay kontrolado tayo pero yung karapatan man lang natin bilang tao, bilang parishioner sa simbahan ay magkaroon tayo ng space kumbaga. And kundi dahil kay Hermano Puli, wala tayong masasabing Gumbursa at yung Gumbursa ang naging inspirasyon ni Rizal. Kaya niya naisulat yung kanyang nobela. So ibig sabihin, napakahalaga ni Hermano Puli hindi lang sa buong Quezon, kundi sa buong Pilipinas. Kasi ang isang Jose Rizal na na-inspire sa Gumbursa at ang Gumbursa na-inspire kay Hermano Puli. So, ibig sabihin, mas nauna pang naging nasyonalista si Hermano Puli bago maging nasyonalista si Rizal. Yes, kasi decades
after mamatay ni Hermano Puli, tsaka lang nagkaroon tayo ng tatlong pare din bursa. Tinanong ko rin si Sir Christian Cervantes kung ano nga ba ang naiambag ni Hermano Puli sa mundo ng edukasyon ngayon. Dahil tayo ay guro sa hinaharap, mas mahalaga na malaman natin kung ano nga ba ang maaari nating ibahagi sa ating mga estudyante sa dadakuhin pa. Pamula dun sa buhay pa lang niya, bagamat napakasalimuot Opo. ng buhay ni Hermano Puli, pero yung esensya ng kanyang buhay is yun yung pwede nating i-impart sa mga estudyante natin Opo. sa larangan ng edukasyon, na yung kanyang sakripisyo, the same with Bonifacio, with Rizal, at iba pang bayani natin, ay yun yung pwede nating maibahagi sa mga mag-aaral. Hindi lang sa mag-aaral, sa lahat ng tao. Opo. Kasi di ba hindi gaanong kilala si Hermano Puli, yung kanyang significance sa local and national history. Na yun yung pwede nating i-impart sa mga mag-aaral natin sa elementarya, kasi nandun ang kasaysayan ng Pilipinas Opo. na itinuturo, na pwedeng i-integrate yun sa lesson actually ng mga teachers Opo. natin sa araling panlipunan. So yun yung sa tingin ko na pwedeng natin sa, kumbaga, ano yung kahalagahan niya sa edukasyon natin sa kasalukuyan. Isa sa mga naitanong ko kay Sir Cervantes ay ano sa tingin niya ang magiging mensahe niya sa mga kabataan at mga estudyanteng tila ba nawawala na ang interes na pag-usapan at talakayin ang mundo ng history o kasaysayan. Ano ang pwede niyang maibigay na mensahe at kung ano ang kahalagahan ng history para sa ating mga Pilipino. So, yung mga tinuturuan ko ngayon, bagamat nasa murang edad pa sila, dahil nga yung kasaysayan, sasabihin nila nakakaantok. Kumbaga napakahaba kasi talaga ng content ng lesson namin sa AP or sa Araling Panlipunan. Ang ginagawa ko doon is, kumbaga, nakikibagay ako sa mga mag-aral una-una. Yun muna ang ginagawa ko. And then, gumagamit ako ng mga terminolohiya na makaka-relate kami pareho. Since ako naman ay hindi nalalayo sa Generation Z. Ako kasi kumbaga ako ay millennial na Gen Z, yung aking edad. So, hindi ganun kalayo pa yung gap ko sa mga Gen Z at Gen Alpha natin. So, ginagamit ko yung mga terminolohiya na sa tingin ko ay mas makaka-relate sila. And doon naman sa mensahe kung maibabahagi sa mga mag-aaral, yun ay lagi kong binabanggit sa kanila pag ang nagiging topic ko talaga ay kasaysayan na isang lugar, bawa. So, lagi kong sinasabi sa kanila, kailangan natin pag-aralan ng kasaysayan kasi hindi natin makikilala kung sino tayo kung hindi natin binabalikan yung nakaraan. Opo. Yun. Kumbaga ito ay itinatawag, kumbaga sa modernong panahon ngayon, ito ay tinatawag na blueprint of our yesterday. Yes. And our tomorrow will always be the feature of what we're going to do. Totoo yun. And kumbaga sa biruan, pag hindi mo alam kung saan ka nagmula, para kang putok sa buho. Sabi nga sa Tagalog, pag hindi mo kilala kung sino yung pinagmulan mo, yung lolo't lola mo at ninuno mo, sino ka bilang isang Pilipino? Parang mawawalan tayo ng sense of identity kung hindi natin titingnan or aalamin kung ano nga ba yung essence natin bilang isang Pilipino at yung existence ng mga naunang tao pa para sa atin. Yes. At napakahalaga nga naman na ang history ay ipinapasok pa rin natin sa kabila ng mga integration sa technology and innovation na nangyayari sa paligid natin. At simbahan ang isa sa mga sandigan ni Hermano Puli noong siya ay nabubuhay pa. Dahil para sa kanya bilang isang pari, tayong lahat ay dapat na magkaroon ng pantay-pantay na pagtingin at mga karapatan sa kung ano man ang dapat. Kaya naman ipinaglaban niya ang hindi lang para sa sarili niya, kundi para sa ating lahat dito sa Pilipinas. Isang napakalaking pribilehiyo para sa akin bilang estudyante ang magkaroon ako ng isang dokumentaryo patungkol sa buhay ni Hermano Puli at sa kung ano man ang kanyang ipinaglalaban noong unang panahon. Dahil dito, nabuksan ang aking kaisipan bilang ako ay magiging guro sa hinaharap. Maipamamahagi ko ang kaalamang aking nakuha sa aking mga
pang hinaharap ang mga magiging estudyante. At dahil dito, ako po ay nagpapasalamat sa pagtutok mo sa dokumentaryong ito. Muli, ako po si Marlon Puerconi Quintana Alba, na nagmula sa Bachelor of Secondary Education major in English. At inihahandog ko po ang pahina ng kasaysayan